Shalom! Good morning and good day sa lahat ng ating mga giliw na tumatangkilik at sumusubaybay sa ating daily devotionals. Ito po ang inyong kapatid, Pastor Rene Alog po, ang magdadala ng dakilang mensahe ng Diyos. Napaka ganda po ng araw ngayon sapagkat huling araw ng buwan ng Disyembre at huling araw ng taong kasalukuyan. It's December 31st, 2020 at mga ilang oras na lang, 18 oras dito po sa aming time zone, and 2020 will be history. Salamat sa Panginoon na sinustain niya tayo sa buong taon na ito na punong-puno ng mga challenges, punong-puno ng mga sirkumstansya na nagpalakas sa atin, lalo tayong kumapit sa ating Diyos. Magandang umaga sa ating lahat. At alam kong handang-handa na po tayo sa pagsalubong ng bagong taon. 2021 ay kumakatok na sa ating mga pintuan at umaasa tayo na marami ding mga bagay na inihanda ang Diyos, mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. Tayo po sa darating na taon. At umaasa ako na patuloy pa rin ang pagbuhos ng kanyang masaganang pagpapala sa atin habang patuloy natin siyang pinaglilingkuran, pinupuri at pinasasalamatan sa kanyang mga gawa. Patuloy naman niyang i-unfold ang napakagagandang mga plano niya sa atin. Yan naman po ang nakasulat sa Jeremiah 29:11, di po ba? Na wala pong plano ang Diyos na tayo ay saktan. Ang plano niya ay para sa ating ikabubuti. At ang plano niya ay plano ng pagpapala at plano ng probisyon sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, bago ko po i-present ang huling devotional ngayong taon, sapagkat ang devotional bukas ay para sa bagong taon na. Nais ko pong ipamanhik na ipakiusap na pindutin natin ang ating mga share button para ang huling mensahe sa taong ito ay magsilbing pagpapala sa maraming tao. Katulad ng mga pagpapala sa ating lahat, pwede ding mapagpala yung mga taong malapit sa puso natin. At bukas sisimulan natin ang ating buhay sa pamagitan ng isang devotional uli. Tuloy-tuloy po tayo. So, bago ko po simulan ang presentation ng topic natin, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa ating pong panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, ngayon po ang huling araw ng taong kasalukuyan at ilang sandali na lamang ay papasok naman ang bagong taon. Papasalamat kami ngayon pa lamang na sinustain mo kami sa nakaraang 365 days of 2020. At alam namin na may naghihintay pa rin na mas magagandang bagay para sa taong darating. Dinadalangin po namin ang patuloy na pagbuhos ng biyaya, ang pagpapala sa gawa ng aming mga kamay, ang pagpapala sa aming mga pamilya, pagpapala sa aming bayan, pagpapala sa aming simbahan, at pagpapala sa lahat ng taong konektado sa amin. Salamat po. At ngayon ay bukas uli ang aming mga puso upang tanggapin ang mga salitang inihanda mo para sa amin sa araw na ito. Dalangin namin ang kaunawaan
sa mga espiritual na bagay ay sumaamin. Salamat po ng maraming-marami sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Ang ating topic ay God promises to meet all your needs. God promises to meet all your needs. Yan po ang ating pag-uusapan na topic. Pangako ng Diyos na katatagpuin niya ang lahat. Hindi lamang po ang ilan, kundi ang lahat ng ating mga pangangailangan. So at least i-clear ko lang po na ang Diyos alam niya ang ating mga pangangailangan at ang pangako niya, katatagpuin niya ang lahat ng pangangailangan natin. So, i-connect natin ang ating topic sa ating key passage ngayon na hango mula sa Philippians chapter 4, verse 17 and verse 19 sa NCV version. Let us read. I want you to have the good that comes from giving. My God will use His wonderful riches in Christ Jesus to give you everything you need. Philippians 4:17 and 19 in the NCV Bible. So napakaganda po itong version na ginamit natin. I want you to have the good that comes from giving. Nais kong mapasa inyo ang mga mabubuting bagay na resulta ng inyong pagbibigay. And my God, sabi ni Apostol Pablo, at ang aking Diyos, ay gagamitin niya ang kanyang yaman kay Kristo Jesus na ibibigay upang katagpuin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen to that. So, God promises in the Bible that if you learn to give like Him, then He will meet all your needs. Hallelujah! Pangako ng Diyos yan. At yan ay nasa Biblia. Napakaraming mga supporting verse. Isa sa mga major topic ng Bible ay patungkol sa giving. At ang nag-exemplify, nagbigay ng tunay na halimbawa sa pagbibigay ay ang Ama. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? So God promises in the Bible na kung matutunan natin ang pagbibigay katulad ng kanyang pagbibigay, siguradong sigurado na katatagpuin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. And does that sound too good to be true? Maybe it does. Totoo po yan. Hindi lamang po isang statement na mahirap gawin. But if the Bible says it, kahit na sabihin natin it's good to be true, too good to be true, pero ang sinasabi po ng Biblia, then you can believe it. Dahil ito ay sinasabi ng Biblia. Amen? Kahit na sa ating literal na pag-aanalisa, literal na pag-unawa, parang napakahirap gawin at napakahirap paniwalaan. Kasi nga, God will supply, God will meet all our needs. Di po ba? Parang sa isipan natin, parang hirap naman yun. Kapanipaniwala ba yun? Pero dahil sinabi ng Bible, paniwalaan natin. Kahit hindi pa nangyayari sa atin, o hindi nangyayari yung mga nakasulat sa Biblia sa atin personally, paniwalaan natin sapagkat ito ang sabi ng Biblia, that God will meet all our needs.
according to His riches in glory in Christ Jesus. And so, God says that if you will put Him first in your money and learn to be generous, learn to be open-handed, learn to be open-hearted, then He will meet all your needs. Amen? Yan po ang sabi ng Diyos, na kung siya ay magiging priority natin, to put Him first means priority in our money sa ating mga pananalapi, at matutunan nating maging generous, mapagbigay, matutunan natin maging open-handed, bukas na mga kamay, matutunan natin maging open-hearted, bukas na mga puso. Anong kasunod? He will meet all your needs. So dapat ito ay matutunan natin talaga. Yan po ang sinabi nung unang verse na binasa natin, o verses, nung sinabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos, di po ba? I want you to have the good that comes from giving. Meron pong good, may mabuti na magiging resulta ng ating pagbibigay. Yun po ang sabi ng Philippians 4:17. At going to 19, at ang aking Diyos, sabi po ni Apostol Pablo, ay ibibigay niya ang kanyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus upang katagpuin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. So, God promises to meet all your need. Tandaan po natin, all your need. Not all your greed, but all your need. Hindi po yung ating greed ang ibibigay. Hindi niya ibibigay yung ating kasakiman. Hindi niya ibibigay yung ating mga pangsarili, pang-selfish na mga bagay. Kundi katatagpuin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. All your need. Hindi po sinabing some or few. Sabi niya, all. Hallelujah. So, there is a difference, of course, in what you really need and what you sometimes think you need. Yan, malaki po ang pagkakaiba niyan. Ano ba talaga yung tunay mong pangangailangan at yung ano yung sa tingin mo kailangan mo. Magkaiba po yon. Yung tunay mong kailangan at yung sa tingin mo kailangan mo. Thankfully, alam ng Diyos ang difference nung dalawang bagay. What you really need and sometimes think you need. Okay? Alam ng Diyos po ang pagkakaiba niyan. Kasi talastas niya ang motibo ng ating puso sa ating pagbibigay at sa ating paghingi. Amen? He loves you. Mahal ka ng Diyos, iniibig ka ng Diyos, katulad ng pagmamahal at pag-ibig niya sa akin. And so, He wants to make sure you lack nothing. Dahil iniibig tayo ng Diyos, ang gusto niya ay masigurado na wala tayong mga pagkukulang. Ano yung mga areas na alam ng Diyos ang kailangan natin? Emotionally, physically, spiritually, mentally, materially, spiritually. So yan po, alam lahat ng Diyos yan. At sisiguraduhin ng Diyos ang ating Ama na matatanggap natin ang lahat ng kailangan natin sa mga areas na ito, sa mga aspeto na ito. And so, He loves you and He wants to make sure you lack nothing emotionally, physically, spiritually, mentally, financially. But He also wants to make sure you learn to be like Him. And He is generous.
So, hindi lang yung alam niya ang ating pangangailangan at handa siyang punuan ang ating mga pangangailangan, pero interesado din si Lord na kailangan niyang siguraduhin din na matutunan nating maging generous katulad niya. Dahil ang Diyos mapagbigay, only begotten, nag-iisa na nga lang yon, ay hindi pa niya winidhold para sa atin. Di po ba? Amen. So, nais kong magbasa ulit tayo ng isang verse sa Bible, and this time, we will read our Bible kung anong sinasabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ito po ang sinasabi. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. 2 Corinthians 9:7 in the New Living Translation Bible. Very clear. Pangalawang sulat po ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin sa Korinto. At ang sabi niya, you must each. Bawat isa't sa atin magdi-decide. Kailangan nating desisyonan, bawat isa sa atin, sa puso natin. Kaya sa ating pagbibigay, kasama ang ating mga puso. You must each decide in your heart how much to give. Hindi po in your mind ang sabi. Hindi po sinabing in your practice. Ang sabi niya, in your heart, how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. That's why I really like this translation in this particular verse. 2 Corinthians 9:7 using the New Living Translation. Kasi very simple ang pagtuturo. Don't give reluctantly or in response to pressure. Huwag kang magbibigay kasi yan ay response mo sa isang pressure. For God loves a person, dahil iniibig ng Diyos ang isang tao na nagbibigay ng may kasiyahan, na nagbibigay ng may kagalakan sa kanyang puso. Nobody should tell you what to give. What's generous for you is your decision. Hayaan mo ang puso mo ang magdikta, ang magsabi kung ano ang nais mong ipagkalob sa Panginoon. God loves it when you give because you want to, out of love for Him and a desire to be like Him. Amen? Niibig ng Diyos tayo kapag ang ating pagbibigay ay dahil gusto nating magbigay, na ang nagdidikta sa atin ay ang pag-ibig, ang ating pagmamahal sa Kanya. Dahil, yun ang ibig sabihin, meron tayong desire na maging katulad ng ating Diyos. Marami pong nagsasabi, minsan sasabihin na ng iba, no? People often say, give until it hurts. Minsan narinig ko po yan Give until you bleed, sabi nga nung isang exhorter. Give until it hurts, sabi naman nung isa pang narinig ko. No! Give until it feels good. Give until it becomes joyful. Yan dapat, no? Hindi po yung give until it hurts. Give until you bleed. Magbigay ka hanggat hindi ka dinudugo. Magbigay. Hindi po yun. Ang pagbibigay ay magbigay ka hanggat nakakaramdam ka ng mabuti sa puso mo. Magbigay ka habang nakakaramdam ka ng kagalakan sa puso mo. Don't give reluctantly. Amen?
Don't give reluctantly. Don't give under pressure. God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang isang anak niya na nagbibigay dahil nakakaramdam siya ng mabuti sa kanyang puso, nakakaramdam siya ng kasiyahan, nakakaramdam siya ng kagalakan. Kung ang nagbibigay lang din ay may kasamang pagdadabog, may kasamang pagrereklamo, wag na lang magbigay. Yun ang sinasabi po ng Biblia. Dapat pag nagbigay, bukal sa puso, hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ang Diyos ang nagbibigay na may kasiyahan. Kapag kayo po ba ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, kayo po ba ay masaya? Kayo po ba ay nagdiriwang? Kayo po ba ay nagagalak? Kapag yan po ang inyong nararamdaman at hindi ito isang pabigat, hindi ito isang obligasyon na parang nahirapan kang gawin, ibig sabihin, hindi pa natin nagiging kamukha ang Diyos sa larangan ng pagbibigay. Amen? And so that's the premise po, ang anang pagbibigay. Yun ang boundaries. Yun ang borders ng pagbibigay. And here's the promise. And if we will move to verse 8 of 2 Corinthians chapter 9, again in the New Living Translation, I really like this translation. Ang sabi po, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Napakaganda, no? Yan po ang pangako. Kanina, verse 7. Ngayon, ito po, verse 8 ang pangako. At ang Diyos will generously provide. Ay wala din siyang mag-withhold na i-provide ang ating mga pangangailangan. Tapos ang karugtong, then you will always have everything you need. At lagi kang meron sa lahat ng iyong mga pangangailangan at meron pang mga natira and plenty left over to share with others. So hindi lang ikaw yung nabe-bless na na-meet na lahat ng iyong pangangailangan, meron pang tira, may excess, may overflow pa upang magamit mo sa pagtulong, sa pagbibigay sa pangangailangan ng ibang tao. Hallelujah. God has not allowed any wiggle room for Himself in this promise. He doesn't have to, because He is able to provide everything you need, and He is able to provide everything you need and more. And He is waiting to see you giving cheerfully. He is waiting to see you giving generously. And He is waiting to see you giving spontaneously from the heart. Hallelujah. At pag ginawa natin itong practice na ito, naging lifestyle natin, naging way of life natin, then God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Anong kasunod? And plenty left over to share with others. Amen and amen. Purihin ang Diyos. This time, i-declare po natin ang ating prayer na ito. Sabihin natin, Heavenly Father, You are able to provide everything I need and more. You are waiting to see me giving cheerfully, generously, and spontaneously from the heart. And thank you, Lord. Amen. One more time. Heavenly Father, You are able to provide everything I need and more. You are waiting to see me
giving cheerfully, generously, and spontaneously from the heart. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Maganda po. Nang pagtatapos ng taon, ito po ang ating nagiging mensahe. Kasi nais natin na mapasalamatan ng Diyos sa kabila ng marami nating mga pagsubok at pinagdaanan at dumadaan pa rin tayo sa marami pang pagsubok. Hindi naman nagkulang si Lord. Binuhay tayo ng Diyos sa kabila ng mga sitwasyon nating hindi maganda. Hindi nagpabaya ang Diyos. Tayo ay Kanyang tinulungan, tayo ay Kanyang pinakain, tayo ay Kanyang dinamitan. Ang pamilya natin ay hindi lamang nagsusurvive, nabubuhay naman ang ating mga pamilya. At isa na yan sa mga dapat nating pasalamatan sa Kanya. Amen. Purihin ang Diyos. Lord God in heaven, napakaganda pong mensahe ang aming tinanggap sa pagtatapos ng taong ito. Salamat po at kahit sa huling araw, tinuruan mo pa rin kaming maging generous, maging mapagbigay. Dahil pangako mo na katatagpuin mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. And we look forward for 2021. Kung paano ka naging generous, paano ka naging faithful sa amin sa nagdaang mga taon. We look forward sa mga darating na taon na makita uli namin ang iyong kamay na gumagalaw, kumikilos sa gitna ng aming mga sitwasyon, ay nagpo-provide ka pa din. I-bless mo po ang bawat isa, ang bawat pamilya na nai-represent ngayon sa tagpong ito. Pagpalain mo kaming lahat habang kami mamamaalam na po sa 2020 at excited na lilipat sa 2021 for a wonderful, blessed year. Thank you, God. I speak now the blessings in Jesus' name. Amen and amen. Bago ako magpaalam, announcement lamang po, mamayang alauna, mayroon pa rin tayong Hope Hour. Mamayang gabi, alas 7:30, Hong Kong time, 7:30 to 8:30, isang oras po, ang inyong lingkod ay sasahim papawid upang i-deliver ang isang New Year's Eve message. Paghahanda sa pag-welcome ng 2021. At kinabukasan po, bukas naman, January 1, alas 6:30, meron pa rin tayong devotional. We want to start the year right with Jesus. Amen? 6:30 pa din. Then, meron tayong alas 9, kasi wala tayong Hope Hour po bukas. Meron pong alas 9 na pagtitipon uli o pangangaral, and I will deliver the New Year's Day message. At ang ating message ay the great spiritual reset. Alas 9 po, 9 to 10 lang po yan. At magkakaroon tayo ng marathon prayers, prophetic declaration of God's blessings. Amen? And mag-agree lamang po tayo. Kaya pinamamanhik natin sa mga taga Hong Kong, sa Siatin, sa Mount Sian, Central and Wan Chai, na kung maari po, alas 9, makapagsama-sama tayo sa mga gardens kung saan tayo dapat pumunta and parks para mag-agree sa prayer at tanggapin habang dinedeclare natin ang blessing sa ating mga pamilya. Amen. Ito po si Pastor Rene Alog at kagalakan ko pong mapaglingkuran ang mga anak ng Diyos na aking mga kapatid. Nag-iiwan po ako ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng Diyos. God bless us all and Shalom!